Pamilya sa Hintungdan, mga higalag, mga parente, mga silingan o mga amigo no ni Samson Hinodea. Ani katakaron diri aron tuyugan ang pamilyang Hinodea Jasnis sa ilang kasubo gumikan sa kamatayon sa ilang minahal nga anak o igsoon si Samson no. Sa dili pa nato ipahiluna si Samson sa iyang pahulayan o lubnganan. Ato na siya hatagan sang serbisyo sa paglubong no. Ini nga serbisyo makahatag sang pagligon, paghupay sa mga kasubo o kagulanan nga gibati sa pamilya karon. Ini nga serbisyo sa paglubong magasabat sa mga pamangkot no nga kung mag-abot sa atong hunahuna. Ang pamangkot sama sa nganong ang tao mamatay man. Human sa kamatayon, unsay kahimtang sa namatay. Dunabay paglaom ang namatay nga mabuhi pag-usab. Unsay kaayuhan para sa ato nga mga buhi ang pagtambong sa balay sa namatyan sa manini atong gihimo karon. Pero kini nga mga pangutana tinawon sa usa ka serbisyo sa paglubong ihatag ni Brother Samuel Agsaway para sa may si Samson Jasnis Hinodea. Natawo siya na itong October 26, 1978. Ang iyang mga ginikanan mo si Jesus Hinodea o Josephine Jasnis. Si Dudong Samson nakigminyo siya kang Selvia Bero nga taga Maui, Duero, Bohol. O gipanalanginan sila tulo ka mga anak. Ang una, ang eldest ni mo si John Lloyd. Mas ilado siya sa ngalang Binoy. 12 years old. Dayon gisundan siya ni Floyd Lawrence. Silado po siya sa pangalan dinhi sa malinaw as Dadoy. O ang youngest nila mo kini si Zaira Grace or Za nga bata pa kaayo, 4 years old. Kung atong obserbahan ang ilang pagkinabuhi, ang kinabuhi silang simple, kontento, adunay gugma ug panaghiusa sa pamilya. Sa laktod, usa ka malipayong panimalay. Si Samson nailhan din sa atong community no nga usa ka malinawon dayon maluluton siya sa diyang musulti siya wa pa ko nakadungog kaniya nga murag nising ka siya so ingana gid ang pagka ilan nato sa iya no maluluton siya dayon maayo kay nga tao no paglantaw sa iya sa community maayo kayong pagpadako o pagtudlo sa iyang mga ginikanan. Samtang kung tanawon nato, i-observe nato ang mga kabataan karon, dili mo nato hitanan, no? Pero daghan kay nguntang mura magmahal dito, no? Sa imo term pa sila barumbado. Walay direksyon ng kinabuhi. O ang murag pinakadakong trait gyud nga common gyud kaning dili sila makontrol, no? Pero naobserbahan nato ang pagdako ni Samson
kinagi uban sa iyang papa, si Brother Jesus. Kontrolado ni Brother Jesus, no? Si Samson. Siguro mo ingon ta murag negative, pero napamatud-an man paglabay sa panahon nga positive ang resulta. Nga naman, tungod ni makaingon ta, maayo gyapon ang paagi sa discipline sa iyang mga ginikanan. Apan makapasubo, no? Nakita nato nga apektado gid ang family. Si Sister Selvia nga mas ilado siya as Sister Inding, no? Iyang pamilya, mga ginikanan, mga kaigsuonan. Kay niadtong September 30, 2016, siya namatay tungod sa cardiac arrest. Kaning cardiac arrest makaingon ta nga usa ka traidor nga kaaway. Nga bisan kitang tanan na maayong pangpaminaw karon sa atong serbisyo, dili kita exempted o posibleng mabiktima kita. Kaming tanan nga niya dinhi gikan sa congregation sa Malinaw, sa Banisilan natin mga igsoon gikan sa Banisilan, butog na po yung mga tagawao dinhi, pero mas daghan na ata ang mga brothers and sisters nga gikan sa Cagayan de Oro, no? Gikan sa tanang mga igsoon nga nakaroon, mga ginikanan, sa pamilya ni Brother Jesus, sa iyang kaparintihan, sa Hinodia clan, daghan sila dere, no? Sa mga paryentes ni Sister Josephine, no? Sa Justness family. Mga igsuon ni Dudong Samson, gikan sa Cagayan de Oro City, sa mga amigo, mga silingan, kaming tanan, buot namong makigduyog sa kaguol nga gibati sa pamilya Hinodia. Nakainumdum ko may ison. Nitong bata pa ko, itudluan ko sa akong nanay nga mag-ihap og 1 to 100. Murag sayon raman ako natunan 1 to 100. Sa diyang ni sulod na kog eskwelahan, gisumpayan ni siya sa akong mga magtutudlo, giimo nilang 1,000. Ang 1,000 nangandoy pagid ko unta maka ihap pagid ko 1 million. After 1 million, 1 billion. After 1 billion, nangandoy pa ko. So after sa 1 billion, trillion. After sa trillion, napa? Sakto ba? Correct me kung mali ko. Quintillion. Nga murabag nangandoy ang hunang-una sa usa ka tawhanong utok. Kung napay biyan sa quintillion, tunan pa nato siya. Nga murag ang mindset nato mo'y eternity, no? Gusto nato walay katapusan, no? Pero makapasubo sa 37 pa lang kaedad ni Samson, siya namatay. Di ba makapamalandong kita may gustoon mga bisita nga ang kinabuhi sa tao bubuk ra kayo, mubuk ragid kaayo. Actually si Zakza nga 4 years old, nagtuo ako nga kaya niyang ihapon ang 1 to 37. Apan si Samson kayang mo ihap og 1 billion, 1 million, pero ang iyang kinabuhi 37. Og 1 ang usa lang ka preschooler na K1 kayang niyang ihapon ang 37. Ang pangutana, na naman usay daga mo ingon sa mga tao, life is so unfair. Na naman, life is too short. Mga sila. Buhutan man siya mga tao, malinawon, dili man siya palaaway, no? Pinangga niya iyang pamilya. Kinahanglan pa unta niya nga giyahan ug tudloan si Binoy. Nakita nako, na psychologist na ako si Binoy. Nangan lagi pagid siya niya. Ingon si Brother Gaga, samtang nag-istorya mi gahapon, ingon siya, Brad, giduulan na ako si Binoy. Tuwa siya sa truck. Nag-ana raman daw. Wa siya nagasulti. Pero ayang luha, gatulo. Ano sa may indication niya na? Ang indication niya na nga, ang bata nangandoy pag-inunta nga ang iyang papa na ade sa iyang atubangan, na asya nga mugayt kaniya. Ug padakon pa unta siya,
ug i-guide siya unsaon pag-atubang sa komplikadong proseso sa kinabuhi. Pero wala na. Yan, Papa. No? Siguro, makakonclude po kita na ang usa ka asawa, kita mga minyo man ta, no? Siya dang mag-uban ta mo ingon ta nga, tingali nakakuan mo ng Titanic, no? Nga ganun, ingon sila nga, matigulang po ang takta, magkaroon tagdagang apo, kumanya na, kung retire na po sa trabaho, pwede ta magsuroy-suroy atong suruyan ng atong mga apo ug tudloan sila mga pamatasan. Kung nagtuo ako, upod na gipangandoy ni Sister Inding. Pero sa kalit, nawala. Wala na siya. Ang tanangan niya karon tungod sa inyong sinserong pagduyog. Pagbangutan sa pamilyang Hilodia, no? Kaning pagduyog sa ilang family. Mahimong makapangutana ka mo. Nganong ang mayong tao, ating si Samson, mapatay man? Ikaduhang pangutana. Kung sakay kahimtang sa mga patay. Karing mga pangutana ha, daghang kay misconception sa mga tao. Kung sabi, real nga answer sa mga pangutana. O ang ikatulo, kung sa may paglaom sa mga patay. Pero akong basabtan nga atong gipabilhan kaning mga bisita nato, no? Atong ginarespect sila, no? Nagkalain sila tinuuhan. Og buot natong respetuhon na siya og konsiderahon ang nagkalain-lain inyong mga pagtuo. Pero buot lang po namong i-share kung unsay pagtuo nagitudlo kang Samson. Muna gusto lang namang i-share ka ninyo. No? Busa, aron o yun po ninyo, mga igsoon, mga bisita, dilit na mong kutlo o laing ng mga libro. No? Apilang filosofiya sa tao. No? Kaya doon ipanultihon nga, let God be true, but man a liar. So anything nga ginasulti na to, nga dili pinasukat sa Biblia, it could be basin dili na siya mo ang kamaturan. Usa, tugutin ninyo nga ang tanan na itong mga teksto, tanan na itong mga concept na itong i-share ka ninyo tungod kay Muunay gitudlong pagtuo kang Samson atong kutloon ang Biblia. No? Unang pangutanan, ngano ang tao mamatay? Dautan man siya or maayo, apil si Samson. Siguradong pamilyar ka mo sa panultihong ang di lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Magbata pa ta, inganak permi. Anak, aron makaadto ka kung asay destination mo, ayaw kalimutan na mulingi ka kung asa kalikan. Maupod na nga konsepto ang atong himuon karon aron makabalota kung unsay direction sa kinabuhi sa tao. Liion na to kung unsay original nga purpose sa Dios sa tao. Balikan na to ang unang mga magulang natin na si Adan at saka si Eva. Kung ba sa teksto, tekstoon ang mga higala, no? Kung aduna ka mo'y ballpen, pwede po din yung isulat kini o pag-abot ninyo sa inyong mga panimalay, pwede po nato siyang i-search, no? Kung ang ubang isulti, biblical ba siya. Una-una to ang Genesis 1:28. Kung sabi giingon sa Genesis 1:28, kung andam na atong basa, matod pa yun din. Dugang pa, ang Diyos nagpanalangin kanilang o ang Diyos miingon kanila, magmabungahon o magdaghan kamo o puna ang yuta o gamhi kini sa paggabot ang mga isda sa dagat o ang naglupad ng mga linalang sa kalangitan o ang matagbuhing linalang na nagayo diha sa yuta. Matiktik, sa may konsepto niya ito.
Kung sa King James Version ang atong pagbasa niya na sa English, ingani pagkasulti niya na. Be fruitful, multiply, fill the earth, and subdue it. Or sa laing nga translation, gitawag sa govern it. Have dominion over every living things that moves on the earth. Ingani ang pagkasulti sa English. Kung atong sabton, unsa man ang original nga destinasyon sa tao? Kung tanaw ni mo di ay, wala pa'y konsepto sa kamatayon before na. Dili ba? Punon, kay alanganan, kung magkinabuhi lang tao og 70 or 80, saan nila pagpuno? So ang konsepto niya ito, punon nila, sila ang magadumala sa tanang mga mananap, o ang original nga Garden of Eden, nga gamay raman to siya kung tanawon nato sa mapa, i-expand sa tibok kalibutan ug himuon kining sa kaparaisong yuta ug ang tao magkinabuhi sa walay katapusan. Sama sa atong gikotlo ganina nga ang mindset sa matagusa dili mamatay, di ta gusto mamatay, kay gusto ta eternity. No? Napay gi-mention din ni Maingson kung tanawon nimo mga higala ug mga bisita. May gi-mention ba si dinhi nga gingon niya Adan kung naa kay magpakita pa kag mas maayong trait kaysa akong gisulti sa imong maging obedient ka, tagaan ta pa kag extra nga bonus. Unsa man na siya? Bakasyonon ta kag langit or moadto ka sa langit after. Kung tanawon nimo gikan sa Genesis hangtod sa Revelation, walay concept kay mo na. Ang original nga purpose sa God, himuon ang tibuok ka globo nga usa ka paraiso o binhi kita mabuhi nga malipayon. Maunay original na purpose sa God. Basahin na to ang Genesis 2:16, 17. Palihog. Genesis 2, verse 16 o 17. Andam na, ingon siya din eh. Og si Jehovah nga Dios, nagsugo usab diini sa tao. Gikan sa tanang kahoy sa tanaman, makakaon ka hangtod sa imong pagkatagpo. Apan, kung bahin sa kahoy sakit kay balog, maayo sa dawatan, dili kagayod mo kaon, gikan ini. Kay sa adlaw nga mukaon kagikan ini, mamatay kagayod. Dito na nisulod ang concept sa kamatayon. Kung dili sila magmatinumanon. At kung di sila magmatinumanon, mamatay. Meaning, kung magmatinumanon pa sila, walay kamatayon. Di ba mo na simple nga, lohika niya na mison? Dili, gayod, mamatay. No? Pero, kaning gi-promise sa iyon tanan kita mga beneficiary. Tanan kita din sa malinaw o sa tibok ng globo. Beneficiary unta kita nga magpuyo sa kaparaisong kita. Pero, adunay pero, matik di ang prasi. Dili kagayod mo kaon kaysa mamatay kagayod. Kung sa may meaning na may gisuon mga bisita. Gihatag di ay ang everlasting life or eternal life kang adalogi ba? Kita mo gitay musunod nga, kitay magmalipayon, mag-benefit niya na, no? Tanaw na to o sa resulta sa ilang pagrebelde. Genesis 3:19. Palihog. Genesis chapter 3 verse 19. Kung sa gisulti sa 19. Sa singot sa imong naong, ikaw magakaon og sa tinapay, hangtod nga ikaw mubalik sa yuta. Kay di kanini ikaw gikuha, kay abog ikaw, og sa abog ikaw mupauli. Kung tanawon nimo ang English na translation ni ini, from dust to dust. No? From dust to dust. Napatay na basa may isuon sa Bible nga kung magbinuotan ng bata, kuhaon ni Lord, na ikanta na, ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Napaka-familiar na siya na kanta. Ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. O, almost universal na siya, daggan nagtuo ngayon na. Pero, kinsa may nagpakailap niya na konsepto ng ison, ang media.
ang TV, no? Ang mga movie. Pero makita ba ni mo na nga maong na ba kayo makita ang evidence niya na nagpakita ang Bible nagtudlo niya na? Wala. No? Karon, nabay ka matuoran ng pagbasol sa dagang tao sa Dios? Nga, mura bag selective ang Dios? Naka-attend ko sa unang funeral mga iso ng mga bisita. Gibasol ni ang God ug naingon sila, Diyos ko, nganong siya man ang imong gikuha? Nga mura bag ang Diyos mo'y tigkuha sa kinabuhi sa mga maayong tao. Maayong tao lang ba mamatay? Selected bagid ang Diyos sa iyan pag sa kay ang paglantaw nila siya may nahinungdan sa kamatayon. Basahon nato ang Roma 5:12. Palihog. Andan na mo mga iso ng mga bisita. Ingon sa 12. Mo nga, ingon nga ang sala misulod sa kalibutan, pinagi sa usa ka tawo, ug ang kamatayon pinagi sa sala, ug sa ingon ang kamatayon mikaylap sa tanawang prase, tanang tao. Tungod kay silang tanan nakasalaman. So, kanang konsepto nga selective ang Dios, dili ka na siya gibase sa Biblia. Sa laktod, ang inungdan sa kamatayon sa tao, tunaw nimo mo'y tungod sa sala ni Adan. O kitang tanan na damay. Ipakasama ka na may iso ng mga bisita. Sa marag kita, nagalantaw karon og usa ka gwapo kay nga video. Imagine na itong ingana. Komportable kayo ang palibot na aircon, pero medyo init. Aircon og naay ang source na to sa ventilation, electric fan. Samtang katanaw ta nga ginabantayan nato unsay sunod nga maesena o ginabantayan nato unsay climax niini kanang end. Nay usa ka tawo nga irresponsable, ang gihimo niya gitanggal niya ang saksak sa aircon o sa electric fan. Unsay epekto? Ang epekto nagkaguliyan ng mga tao, ang ilang paglantaw dili na sila komportable. Ang rason tungod sa usa ka irresponsable na tao. Si Adan, usa ka irresponsableng amahan. Wala siya naglantaw sa kaayuhan nato karon. Dili unta ta maglisod sa kinabuhi. Komportable unta kita. Kita unta nagpuyo sa usa ka paraisong yuta. Dili unta ta mamatay. Sama sa electric fan samtang nakasaksak kini, nagatuyok kini. Pero kung tanggalon nimo ang may tabo, mutuyok yapon siya pero hinay-hinay hangtod mamatay. So ang tao sa diyang gikuha niya ang connection niya sa source sa kinabuhi mo ang Dios, sa marag gitanggal niya kini, natigulang siya, natigulang nagtiko ko hangtod mamatay. So ato nang na-answer ang unang pangutana, nganong ang tao mamatay. Dinita karon sa ikaduhang question. Unsa may kahimtang sa mga patay? Dagang kayong mga konsepto niini, bata pa ko sa unang mahadlok ko sa patay. Di gani ko mulantaw. Na siguro sa inyo diri di magtanaw sa patay, no? Kay mahadlok ta nga mubalik daw iyang kalag. Napoy si kinumdum ko murag si Lula magding ata to sa una. After 3 days magbutang siya abo. Ambot kabalo mo sinatay, no? Kuman sa 3 ka adlaw magbutang siya abo sa iyang balay. Tapos after 3 days po na po'y footstep. Nagituhan nga kalag sa namatay. Ang pangutana, base ba na sa Biblia? No? Bueno, napoy minuyog ko one time sa paglubong. Dayon, human nga nalubong kay pobre lagi, dili lagi gisiminto, kanang yuta lang. Akong gihimo, nag-try ko nga kanang ang sana tamakan god ang yuta aron makumpak siya.
Ay nagpansa ako, nagbadlong sa ako, uy sir, bawa na. Siya na naman. Ikaw masunod siya na. Di, wa man ko nito na, pero niyawa ko kay mabother sila. Aniyawa ko, mo ba? Sorry. Nga murabag ang patay, adunay gahong nga birahon ko. Ako ang sunod. Kanang gyapon nato. Kung ang maong mga konsepto gibase sa Biblia. No? Dayon, kung nagtanaw po mo once upon a time, mga bata, no? Tanaw sila. Reincarnation of the soul, no? Murag Buddhist, ata na siya nga ako na Buddhism, no? Ang buutan ko ng bata, sa ding mamatay, ang iyang kalag, muadto sa laing bata, nga buutan po. Mag-transfer. Kung dautan, muadto sa iro. Ya, pintik-pintikon lang sa mga tao. Ang uban mo adto sa kahoy, maputol, mo transfer na pagkuno. Kaya ba, binasig ako na sa Biblia? No? Ang uban, sa diyang mamatay, 5 years pag mamamatay, mo adto dito sa lugmanan, o mag-ingon dayon, tay, tabangi kami tay sa problema namon tay. Wala kami ibayad sa Dismark kag sa RG. Namurabag ang amahan makahatag og solusyon. Kung tan-aw nato na, di ba? Ano sa patay man ta? Muampo. Di ba? Unta sa Ginoo. Namurabag ang patay adunay kahibalo, adunay existence, ug adunay gahom. Pasawon ko na nato kung sa ginasulti sa Biblia. Kung nabay existence ang kalag, makaliwak ba siya na ay gahom? Tanaw na to, paliwak basahon na to may suon, no? Ang Salmo 146:3-4. Salmo 146 verses 3-4. Andam na mo may suon ng mga igala? Pwede na ito isulat po, no? Ingon siya, ayaw ibutang ang inyong pagsalig sa mga hamili ni sa anak sa yutanong tao nga kaniya walay kaluwasan. Mugula ang iyang espiritu, mubalik sa iyang yuta. Yan ang adlaw, mahanaw ang iyang mga huna-huna. Matikdi ang prase, mahanaw ang iyang huna-huna. Kung muampo ka, tapos mutubag siya, may huna-huna siya. Diba? Sa tupa. Kung tanaw na mo na siya, pagtudlo na sa tao, o dili sa Diyos. Diba? Ngayon, Salamat Brother Samuel Agsaway sa makapahupay o makapresko nga pahayag. Hinaot nga ang maong pahayag nakahatag og kahupayan sa hintungdan. Usab nakahatag og kaayuhan atong mga nanampong karon. Sa dili pa nato ihaton si Dudong Samson sa iyang pahulayan. At ang hatagan og higayon si iyang papa, no? Si Brother Jesus nga dunay ay hambal o mensahe para sa tanan. Brother Pirodia. Subuan ko mayong buntag sa inyo tanan. Nagpasalamat ako ding dako nga nai ako tanan sa among mga kasubanan. Apil sa mga igsoon o mga higala. Duyog mo ko sa inyong kasubanan kay Dudong. Si Dudong anak ko sa kani kabatang mabuot man doon makasiling ako nga ang kinabuhi ko ikambyo ko sa iya siya mabuhi ako mapatay tungod sa kabuot niya. Maghambal ako sing kwan sa iya, sabdungan ko ay ginakatubag. Muna nasakitan ko sa buot ko, mamubay ng dautan, muna walang makuha.
ang maayo nga tao may nakuha. Ang ako nang mambal sa inyo, masakit man tayo unta na bayaan ko yung dulong kaya ang ako na hinumduman si tatay ang iyang amo si Kuan Bubong Almirante 4 ka unit ay ang inadriban sini ang nagambal sa kay Bubong Almirante nga si tatay sinanay ba kung bayaan ko kaluoy sila muto na tabo napatay siya kaya siguro mga sobra sa kadlaw kung makahambal siyang napatay siya kani anong tani kaya muna ang kinabuhi sa tao ang tao ang buhi mapatay gyapon muna ang akon pasamatan sa inyo ni Rico mo karon nakaduyo mo kamo sa among kasubuanan atong lang ihatulis dudong sa iyang tansyon para mahimos man siya mga igsoon kang halin sa Cagayan gapon pasalamat ako Palawan ng Ginsan na gani Sarangani Takurong ang kadamuan diri sa aton diri sa bot nga sa wao man kasi apil ang buhol niya gapon muna nga siguro ko si Dudong kung malaking nga tao na kung tuntun hindi ko kita sa inyong mga personal dre muna nga damo man siguro di man siguro madamo nga nagamahal man kay Dudong pero akong kinikangan malabaw pagbahal sa iya kay muna akong ikambal sa inyo way ginakatubag na siya magambal ko siyang tagdungon ko siya tumanon yung gina muna nga salamat sa inyo niya mo karon ang isa pa ikadua kanang mga naghiwat sa kusina nga nagkuan sa ilang mga pagatag sing kadasig sa akon musin sila nagaambal sa akon nga pugilang kaya mo na muna siya nga basing ka kurog lang pagambal dito sige lang pasensya lang niyo ako kung ano yung nahambal ko di sa inyo ay man siguro ako lain na mambal na madamong salamat sa inyo tanan
Ha? Ano importante mo? Pati yan ang lalom? Asa tibo? Bugamay, atas. Atras, atras? Okay. Okay ba ito yung lalom? Ha? Ang galang na po. Ay, di lang na ito sampungan na. Ibirano, 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 hindi pagpunggi, ibirano. Hindi pagpunggi nung. Pagpunggi nung. Tayo mo na daya. Tayo mo na. Tayo tayo. Sa building din.
sa pagpayunat ang dudong sa iyang lungganan. Sa dili pa nato ihulog si dudong sa iyang lungganan. Mabasa ang mga kateksto nga nagpasali nga ang Diyos nga may upaon sa dili madugay iyang bukawon ang mga natulog sa kamatayon alang sa katawan tao. Kamatayon ay na ang imong kadaugan. Kamatayon ay na ang imong ikot. Ang gisgutan ni Apostol Pablo nga ikot sa kamatayon mao ang pasala nga naghari sa katawhan sulod na sa usa ka libo ka tuig nga mahinungdan nga ang tao mamatay. Ang epekto sa lanarog na iba sa dili matugay anawon sa Dios o itabo na sa dili matugay nga ang kamatayon bubos na nga mahamaw. Isa lang ha. Kamay lang. Kini na, grabas ni ko. Grabe pala. Balik ka. Sige lang. Naisa na ya. Inom tubig, Noy. Apa sira? Kalau belak, paling kau nama dia udah kalau belas Wait for mas nekas. Para i-kwadre para nga pagsira ba? Halog lakon. Okay na ka. Ini halog lakon. Bigas.
Ariko. Ga, excuse ga. Lubrak sa luyo. Ga, excuse ga. Yun. Kaya mano-mano ang isla ko kung kamat. Kaya, asa ang
Namin.